Hindi po tumatapang. Tumatapang ito, kinukuha ito. Hindi po. Tatago po si Gideon. Takot na takot po si Gideon. The angel of the Lord appeared to Gideon. When you see in the Bible, in the Old Testament, the angel of the Lord, that represents the Lord Jesus Christ. In the Old Testament, the Lord Jesus Christ, when he go down on earth, in the Old Testament, the Lord Jesus Christ is the angel of the Lord. And he said, sabi dito, he said, the angel of the Lord said to Gideon, the Lord is with you. Ano sabi sa kanya? Ikaw na duwan. Yung po ba sabi? Mighty warrior. Ano po makita natin dito? Iba ang tingin ng Panginoon sa iyo. Tingin mo sarili mo ngayon, weakling ka, mahina ka. Tingin mo sarili ngayon, wala kang magagawa, talunan ka. Tingin mo sarili mo ngayon, ikaw ay talaga namang lupaypay. Pero ang Panginoon, ibang nakikita sa iyo. Kapatid, tayuan mo lang yung nakikita sa iyo ng Panginoon. Position mo yun. Tingin mo sa iyo ngayon, nilampaso ka ni Satanas. Nagpalampaso ka kasi kay Satanas. Ngayon, tayo mo yung sarili mo dahil pinatawad ka ng Panginoon, matuwid ka sa Panginoon, binago ka ng Panginoon, kasama mo si Elohim, siya ang Diyos mo, ang tingin niya sa iyo maayos. Sabihin mo lang, Panginoon, kung ano yung tingin mo sa akin, yun ang tatayo. And that will happen sa buhay. Victory will flow sa buhay. Good character, magpo-flow yan sa buhay mo kasi tinayuan mo yung tingin sa iyo ng Panginoon. Amen? Amen? Tingin mo, makasalanan ka, hindi lang tingin sa'yo ng Panginoon. Tingin sa'yo ng Lord, pinatawad. Tingin mo, baluktot ang buhay mo, tingin sa'yo ng Panginoon matuwid. Sumunod ka sa katuwiran ng Panginoon. Tingin mo, talunan ka, ano mo tingin sa'yo ng Lord? Mana magumpay. Mighty warrior. Hindi ka weak. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo weak. Amen. Kaya sabi ni Corrie ten Boom, look around and be distressed. Tingnan mo yung katabi nyo, nakaka-distress talaga. Look inside and be depressed. Look at God's name and be at rest. Yung pangalan ng Diyos na Elohim, Mighty One, na gumawa sa'yo. Tingnan mo yun. Isin mo na siya magandang bagay sa'yo, tatapusin niya. Isa pa ang komentaryo ni Warren Wiersbe, na sabi niya, after all, He made you. Plan your potential. Ang plano raw sa'yo, Lord, yung potential mo, pinlano ng Lord. He ordered your days. This is not some kind of blind fatalism. Amen? That paralyzes you. It is the wise plan of a what? A loving Father who knows what is best for you. Sabi mo sa atin mo, the Lord knows what is best for you. Accept what you are as His gift to you. And then use it wisely as your gift to Him. That's who you are. Lord, ito ko, madaldal ako. Gagamitin. Pag gamitin mo ko, Lord, na maging madaldal para sa iyo. Panginoon. Lord, ma-observa ako, Panginoon. Ito ako. Gamitin mo ko, Panginoon, na mag-observa ako para sa iyo. Amen? You are unique. God made you that way. From Warren Wiersbe. Amen? Let's talk about the why. You are the, bakit ka ginawa ng Lord? Sabi ko, the beauty of God's workmanship is not displayed in posing. The beauty can only be displayed when we are put to work fulfilling God's purpose in us. From Victor's Bible background commentary of the New Testament. As God creation, Elohim wants His plan to be fulfilled. No? His plan be fulfilled in your life. Sabi sa Psalm 139 verse 14 and 16, lalo na sa 16, sabi po rito, sa 16 sabi rito, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written. So may purpose sa'yo si Lord in your book before one of them came to be. Merong gustong pagawa at gawin sa iyong Panginoon. At dito tayo magtatapos po. Sabi sa Genesis 1:26, let us make people in our image. Let us make man our image to be like ourselves. Sabi ni Elohim. They will be masters over all life. The fish in the seas, the birds in the sky, and all the livestock, wild animals, and small animals. Alam niyo po, let them govern. We are here to rule this earth. But Satan, alam niyo po naman Satan, kinuha yung key ng rulership sa atin. Nung niloko si Adam and Eve. But anong ginawa ng Panginoon? 2,000 years ago, sinabi niya, it is finished, binawi niya po yung susi. Although sinasabi ng Biblia ngayon, si Satan po, nag-rule pa rin dito. He's the principalities, no, of this earth. But, sa mga Christian, sa mga creation ni Lord,
binalik sa iyo yung ni Lord Jesus Christ yung susi. Ito na yung rulership sa iyo ngayon. Ito ang gusto kong pagawa sa iyo. That you rule this earth. Mamuno ka rito. Binalik sa iyo ng Panginoon. At ikaw ngayon mamuhay para sa aking luwalhati. Kaya sabi sa Isaiah 43 verse 7, sabi rito, all who claim me as their God will come. You claim your God? Amen? Your God? For I have made them for what? For my what? Glory. It was I who created them. The word glory or glorify means to give a correct estimate or proper opinion of. Sabi rito, I have made them to give a proper opinion of who I am. Bakit ka nilikha ng Diyos? Para ibalik mo sa Kanya yung glory. Yun po ibig sabihin ng glory. Lagi natin sinasabi yung word, glory to you, Lord. Glory to you, Lord. Kapag sinasabi mo yung word na glory is, you're giving a proper opinion of God. Na Lord, ikaw lang yung gumawa ng lahat na ito. Ikaw yung mabuti sa buhay ko. Ikaw yung nagbago ng buhay ko. Ikaw ngayon yung kaya lang may gumawa nitong bagay na ito. Alam niyo ba pag ina-acknowledge niyo po ang Diyos na kaya niyang gawin yung mga bagay na imposible sa buhay natin, you are giving glory to Him. Pag sumusunod tayo sa pinagagawa niya sa atin, you are giving a correct estimate ng Diyos na nag-uutos sa iyo. That is giving glory to Him. So we, Elohim Street creatures, are to live in such a way that we give a correct opinion to all the world of His character and excellence. Amen? Tingnan po natin sa Matthew 5:16. Sabi sa Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your moral excellence and your praiseworthy, noble and good deeds, and recognize and honor and praise and what? Glorify your Father who is in heaven. Sabi sa verse 13, you are the salt of the earth. Sabi sa verse 14, you are the light of the world. Ibig sabihin nito, maglingas ka, magbigay ka ng lasa sa mundong ito. Be a salt, light, and perfume. Magbigay ka ng bango. Amen? And doing that, you are giving a right estimation, a correct estimate of me. A right opinion sa mga tao. Amen? Marami po sa labas natin, hindi pa nakikilala ng Panginoon. Ikaw nakilala mo ng Panginoon. Marami po hindi nakakilala sa Panginoon, mali ang kanilang opinion sa Panginoon. Mababa ang kanilang opinion. At kapatid, kaya ka iniwanan ng Panginoon dito upang mapakita mo yung glory ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Amen? At paggamit ka, sabi ni John Piper, to let our light shine is not an admonition to God, a favor. To do God a favor. It is a command to align our lives with His eternal goal. Inuutos mo para yung ating buhay i-align natin sa gusto ng Panginoong mangyari sa atin. God's great aim in creating and governing the world is that He be glorified. Sabi ng Lord, I created you for my glory. Bakit ka ginawa ng Lord sa mundong ito? Para magbigay ng tamang opinion kung sino yung Diyos na sinasamba. Kaya pag uwi mo ngayon, lahat ang gagawin natin, pagsakay mo ng jeep, pagdating mo sa inyong mga bahay, lahat po na pinakikita natin sa labas na yan, ay nagbibigay tayo ng opinion doon sa Diyos na kilala natin. Amen? Ako yung one time na sumakay kami ng bus ni Sister Cora sa Singapore. Meron po kami kasakay doon na Pilipino, lakas ng boses sa telepono. Talaga naman po, kung ano yung sinabi niya, dinig po ng buong bus. Galit po isang Singaporean. Pagbaba, sabi niya, are you Filipino like that? Pilipino ako, alam niyo nangyari sa akin, saktan po ako. Amen? Hindi ko masisi yung nagsabing Singaporean na Indian. Kasi po, may problema po yung aking kababayan natin. Amen? Nire-represent niya ang buong Pilipino. Kanya ka ba din sa Pilipinas? Wala ka sa Pilipinas, nandito ka sa Singapore. Kasi ang lakas ng boses niya sa bus. Siguro, mas mahaba niya yung kasama yung Singaporean na may edad na. Kaya kung nakasakay ko lang siya, ilang bus stops na lang. Anong pinakita mo dito? Dahil Pilipino siya, kilala siyang Pilipino, nagsasalita siya ng Tagalog. Ako Pilipino rin, apektado ako. Amen? Eh tinanggap niya pa yung lahat ng salita ng Singaporean. Ganun lang. Hindi pa umalis. Kaya doon din po ako. Alam niyo po yung puso ko durog na durog kasi pareho kami nationality. Ang Diyos ko kaya ganun din sa atin. No? Hindi po ako Diyos, pero kung tayo Christian, represent yung nationality natin sa heaven. Christian. Amen? Si Christ ang nire-represent natin. Tayo pinagbibigay ng tamang opinion sa tao kung sino tayo. Kung sino yung Diyos na sinasamba natin. Amen? Yun ang purpose mo, kapatid. Bakit ka pinuli ng Lord? To give a correct estimate. No? Correct opinion ng Diyos na sinasabi mo, tinanggap mo bilang Panginoon.